puso. Tumutugtog, umaawit pagkat buklod-buklod. Okay, ladies and gentlemen, just to give you an update of what's happening around the province today. At around 6 in the morning, we had motorcade of all municipalities in coordination with the Department of Education and PNP all around the province. And this 8 o'clock in the morning, ginawa po natin ang ating banal na misa dito sa ating convention center. And part 3 po ng ating program for today is the wreath laying ceremony na katatapos lamang po sa labas sa ating bantayog ng wika, anong bantayog ng bayani sa labas ng ating Capitol compound. At ngayon po, sa ilang sandali po ay pasisimulan natin ang program proper ng ating selebrasyon para sa ikasandaan tatlong pagdiriwang ng kalayaan ng probinsya ng Marinduque. Founding anniversary ng probinsya ng Marinduque. Good morning. Damhin natin alab ng puso natin. Halika na't sumabay sa aking awitin. Damhin natin alab. Uli, inaanyayahan po natin ang ating mga kasamahang nasa labas ng bulwagan na mangyari magsipasok para po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang at programa para sa araw na to. Sa dagat Isla, pinagbuklod ng pag-ibig. Ang puso'y maawit kapit bisig. Sama-samang tuminig, makinig ng bawat himig. Halika na't sumabay sa aking awitin. Damhin natin alab ng puso natin. Halika na't sumabay sa aking awitin. Damhin natin alab ng puso natin. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, puso ng Pilipinas. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, puso ng Pilipinas. Sa aming puso'y natatangin, Marinduque maningani. Sa iyong ganda'y nabighani. Kaya't sa aming mananatili, pamanay maghahari. Pangalan mo'y ibumalik, darating ni paninitingning. Halika na't sumabay sa aking awitin. Damhin natin alab ng puso natin. Halika na't sumabay sa aking awitin. Damhin natin alab ng puso natin. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, puso ng Pilipinas. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, puso ng Pag-i-occupy po natin ang mga upuan sa loob. Pasok po kayo. At i-occupy po natin ang mga upuan sa loob. Ang dami pa pong bakante. Sabay-sabay pali-paling, bila-bilang pangarap na dinadalhin sa kaluwagan, ramdam pagmamahal, ika'y kayamanan, puso ng Pilipinas. Habang isang panaginip, habang pinabaybay ang paraiso na iyong hatid. Sumasalubong ang ganda ng putong, kami ang hari at ang reyna sa piling ko. Sa aming puso'y natatangin, Marinduque maningani.
like to acknowledge the presence of the school's provincial division school superintendent, si Ma'am. Good morning, Ma'am. Si Superintendent Barrios. Ayun po, tumatanda na ako. Tumutugtog, umaawit pagkat buklod-buklod. Sagot ko isa hapon. Kaming tourism. Ang sagot ko pagka... Very bright and blessed morning to all of us present here today. Welcome to our celebration program for the 103rd founding anniversary of our beloved island's independence. Our celebration will be marked by messages, performances, and activities all under the theme Puso ng Pilipinas, sama-samang pagkilos sa patuloy na pagunlad. A sentiment that I am sure all of us present here today share as we continuously rigor to uplift our island's quality of life and the lives of our fellow Marinduqueños. Before we further proceed with the program, let us all rise and together solemnly sing our national anthem, followed by the singing of the Marinduque hymn to be led by the Provincial Capital Choir. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiging, lelas na silanganan, palak na puso, sa sasya mo'y buhay. Lupang hinirang, tulad ka ng magiging, sa manlulunin, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong buta. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang islap ng walang at mo'y tagumpay na nagsinilig. Ang bituin ng araw niyang kailan pa may
Maraming salamat, Provincial Capital Choir. Maaari na po tayong magsiupo. Pintig ng nag-aalab na puso. Moving on with the program, on May 1, 1901, Yung walang intermission number. Eliminate. On May 1, 1901, the United States-Philippine Commission passed Act Number 125, which created the province of Marinduque and established the provincial government at the municipality of Buwak, its capital. A year later, by virtue of Act Number 423, dated June 23, 1902, the U.S.-Philippine Commission annexed the island of Mindoro, including the island of Lubang, then separated from the province of Cavite to the province of Marinduque. Buwak remained as the capital of the consolidated provinces. 4 months after, on November 10, by virtue of an Act Number 499, Marinduque was made a part of Tayabas, now Quezon. Later, on May 17, 1907, under Act Number 1649, the Commission made Marinduque a sub-province of Tayabas. And finally, on February 21, 1920, Act Number 2880, sponsored by then Representative Honorable Ricardo Paras Jr., separated the sub-province of Marinduque from Tayabas and re-established the former province of Marinduque. That law was signed by American Governor Francis Burton Harrison. With that historical trip, we now move on to the main program of today's celebration, the 103rd founding anniversary of the island province of Marinduque. Bilang panimula ng ating natatanging palatuntunan sa umagang ito, isang pambungad na pahayag mula sa pangalawang punong lalawigan ng ating maririnig, mula sa ating iginagalang Adeline Marciano Angeles. Maraming salamat, Sir Rino. Sa ating ginagalang na kinatawan sa Kongreso, ang walang kupas ang kagwapuhan. Congressman Lord Alan Quinto Velasco, kasama ang kanyang mga kasama mula sa Kongreso. Sa ating ginagalang na ama ng lalawigan, siyempre pinakagwapo rin sa lahat ng gobernador, Governor Presby Velasco Jr., ang aking bakit pag kay Governor may palakpak? Sa ating mga kapatid at katuwang mula sa Sangguniang Panlalawigan, nariyan po, Bukal Dindin Office Mercado, Bukal Mercy Rejano, Bukal Jojo Leva, Bukal Tres Mangkukang, Bukal Neril Manggol, Bukal Mel N. Cabo, Bukal Baldomero Limpiada, sa ating mga katuwang sa pamahalaang panlalawigan pa rin, mga department heads sa panguna ng ating ginagalang PA Mike Velasco. Aba, may special palakpak din na parang piling-piling mga gwapo At sa lahat ng mga department heads, mga manggagawa sa provincial government, mga katuwang mula sa national government agencies na hindi ko na po iisa-isahin, sa mga katuwang mula sa local government units, sa mga municipal government na naririto po ngayon, mga mayor, vice mayor at mga konsehales, sa mga katuwang mula sa pribadong sektor, mula sa civil society organizations, sa atin pong lahat, mga kapwa Marinduqueño, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat. Okay, isa pong malaking karangalan para sa inyong lingkod, ang opisyal na buksan po ang ating palatuntunan at magbigay po ng bating pagtanggap. So yun lamang po, at nawa po ay maging mas makabuluhan sa bawat araw ang ating pagpasok sa ika-103rd
Marinduque Founding Anniversary. At nawa po, base sa tema rin, patuloy ang sama-sama nating pagtutulungan para sa paglalakbay ng ating lalawigan tungo sa kaunlaran. Maraming salamat po at muli, welcome po sa ating lahat. Maraming salamat po, pangalawang punong lalawigan, Madam Vice Governor Adeline Marciano Angeles, sa inyong mensahe. Sa ating pagpapatuloy, hindi magiging ganap at kumpleto ang ating makasaysayang paggunita sa araw na ito kung hindi natin mariringgan ng anumang mensahe at pananalita ang ating susunod na panauhin. Nakatutuwa at kalugod-lugod na kapiling natin siya sa araw na ito, sa araw ng ika-103 anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan, ang ating maasahang sandigan sa pamahalang nasyonal at mababang kapulungan. Ladies and gentlemen, it is with great honor and privilege to present to you the former House Speaker in the 18th Congress of the House of Representatives and currently the Congressman of the Lone District of Marinduque, the pride of the island, the Honorable Lord Alan Velasco, with his inspirational message. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating kapwa Marinduqueño naririto ngayong araw sa ating pagdiriwang ng Araw ng Marinduque. Bago po ang lahat, nais ko pong ipaabot ang aking pagbati at pasasalamat sa ating napakasipag na tatay ng lalawigan. Walang iba kundi ang aking ama na si Gobernador Presbitero Presby Velasco Jr. Sa ating kagalang-galang na Vice-Gobernador na si Vice Governor Adeline M. Angeles. Sa atin pong mga makikisig at naggagandahang mga bokal, mga punong bayan, mga konsehal, kapitan, kagawad, sa aking pong kapatid kay Provincial Administrator Vincent Michael Velasco, sa ating mga heads of agencies from heads from different national agencies, sa ating mga department heads ng provincial government, at sa lahat po na nakikiisa sa ating selebrasyon ngayong araw na ito. Again, isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Yan. Bilang pagdiriwang ng kaarawan ng Marinduque, mahalaga po nabigyan natin ng pansin ang masaganang kasaysayan ng ating lalawigan. Noong panahon ng pamamahala ng mga Espanyol sa ating bansa, ang ating probinsya ay tinuturing parte ng lungsod ng Batangas. Lumipas ang panahon at ang Marinduque ay naging parte naman ng lalawigan ng Mindoro. Pagkaalis ng mga Espanyol sa ating bansa, ang Marinduque ay natalaga bilang isang lalawigan sa bisa ng Philippine Commission Act No. 125 noong 1901. Subalit hindi ito nagtagal at ang Marinduque ay bigla namang idinugtong sa lalawigan ng Tayabas. Sa kabila ng matagal na lumipas na panahon kung saan pa iba-iba ang katayuan ng ating probinsya, ang Marinduque ay sa wakas na nahiwalay na sa Tayabas at naitalaga ulit bilang isang opisyal na lalawigan sa pagpasa ng Act No. 2880 noong 1920. Mula sa araw na ito, ang Marinduque na ngayon ay binabansagan bilang puso ng Pilipinas ay dahan-dahang umuunlad bilang isang lalawigan at nakilala sa buong bansa dahil sa ating mayamang kultura at tradisyon. Ngunit hindi pa po dyan nagtatapos ang ating pagsisikap para sa ating pinakamamahal na lalawigan. Marami pong pagsubok ang ating naranasan sa ating layunin na paunlarin ang lalawigan ng Marinduque.
lalo na po ang pinagdaanan natin sa panahon ng pandemya. Pero dahil sa pagkakaisa, sa pagsama-sama ng ating kapwa Marinduqueño, napakarami na din po nating naisagawa at nakamit para sa lalawigan. Lalo na po nitong nakaraang termino, malaki na po ang pagbabago na nasaksihan natin sa kalagayan ng infrastruktura sa ating lalawigan. Ilan po sa mga ito ay ating mga naging proyekto na nakagawa ng mga kalsada, mga farm-to-market roads na nakakatutulong sa transportasyon ng mga produkto at serbisyo. Kasama na din po dito ang pagsasaayos at muling pagbubukas ng Marinduque Airport na tumutulong sa pagkonekta sa ating mga kababayan at pagsusulong ng turismo at negosyo sa lalawigan. Mamayang hapon nga naman po ay kausap ng inyong lingkod ang isang airline company na bagong tayo lamang at hopefully we will be able to get them to fly to Marinduque soon. Yan. Nakita din po natin ang pag-unlad ng healthcare facility sa ating lalawigan noong nakaraang taon na inlunsad po natin ang kauna-unahang dialysis center sa Marinduque. Patuloy din po ang pag-unlad ng edukasyon sa ating lalawigan. Sa kasalukuyan, ang Marinduque State College ay nasa proseso na ng pagsusuri ng Commission on Higher Education upang ito ay maging isang ganap na universidad. Sagana din po ang pag-unlad ng ating nasaksihan sa agrikultura ng lalawigan. Saksi po ang pagtaas ng produksyon ng ating mga palay, mais at iba pang mga pananim nitong mga nakaraang taon. Patuloy din po ang aking pagkikipag-ugnayan sa Department of Agriculture para po sa mga proyektong pang-agrikultura na maaaring maisagawa at makatulong sa kabuhayan ng ating kalalawigan. Sa harap po ng mga hamon at pagsubok, napakapalad ko po na masasabing tayo ay may kakayahan at lakas na harapin ang mga ito dahil magkakasama tayo at nagkakaisa sa adhikain na umunlad ang ating mahal na lalawigan. Dahil po sa mga ito, ngayong araw ng Marinduque, ipagdiwang po natin ang kasaysayan, kultura at tradisyon. At lalong-lalo na ang kinabukasan ng ating pinakaminamahal na lalawigan ng Marinduque. Tuloy po ang asenso sa bagong siglo. Maraming salamat po at mabuhay po kitang lahat. Salamat po. Many thanks for your bright speech, Mr. Congressman. At kung mapalad po kayo na kami makasama po ninyo sa inyong paglalayag sa ating lalawigan, ay mas mapalad po ang aming lalawigan sa pagkakaroon ng isang congressman na katulad ninyo na malaki na itulong sa pagunlad ng ating lalawigan. Puso ng Pilipinas, sama-samang pagkilos sa patuloy na pagunlad. Sa temang ito, nakaangkla ang mga gawain at adhikain ng pamahalaang panlalawigan sa hinaharap. At upang ilahad sa nakaraming kasama ang buod ng layong ito, sama-sami nating pakinggan ang diwa ng temang pagsulong mula sa ama ng lalawigan, ang ating ginagalang Tatay Presbitero Jose Velasco Jr., punong lalawigan ng Marinduque. Maraming salamat, Rino Labay. At babati po ako sa ating gwapo na congressman, dating speaker, Lord Alan Velasco. Palakpakan po natin. Kaya ako po sinabing gwapo, sa baba naman siya magsisimula, kundi sa ama. And of course, ang ating katuwang sa pagpapatakbo ng ating magandang lalawigan, ating Vice Governor Lynn Angeles. Palakpakan po natin.
At kasama po ang ating masisipag at magagaling na mga bukal, bukal din Office, bukal Mercy Rihano, bukal Jojo Leba, bukal Tres Mangkukam, bukal Neril Manggol, bukal Mel Encabo, at bukal Bal Limpiada na siya ring pinuno ng mga barangay captain. At of course, nandiyan po si ating panganay kong anak na gwapo rin, Provincial Administrator Mike Velasco. At nandito rin po sa hanay na ito ang ating konsihala sa Benavista, si Minda Salvacion. Ang ating pong head ng DepEd ay si Elsie Barrios. Kasama na rin po ang lahat ng mga pinuno ng mga national agencies dito. Hindi ko po makitang mabuti, hindi na 2020 ang tingin ng ating governor. At ang ating pong mga masisipag na department heads, ay nandito lahat ang mga kasama po natin sa pangangasiwa ng magandang lalawigan ng Marinduque. Of course, yung mga mayors po ay meron po silang meeting po yata ngayon sa Manila, yung asosasyon o liga ng mga mayors, At binabati ko rin po yung mga ibang municipal and barangay officials at sa lahat po ng ating mga kaibigan. Of course, nandiyan po si PD Christopher Melchor, Ayan, at kasama po ang ating PNP Marinduque na talaga naman pong awardee sa galing sa pagpapaayos ng ating peace and order dito. So, isang maligayang 103 na anniversary ng lalawigan ng Marinduque. Nabanggit na po ni Rino Labay kung anong kasaysayan. Nabanggit na rin po ni Congressman Lord Alan Velasco ang mga nangyari. Pero tingnan po natin talaga yung history. Nung na-under po tayo sa mga Espanyol, naging encomienda po tayo ng Espanyol. Meaning to say, yung ating teritoryo po ay pinamigay doon sa mga nagpunta rito at naibigay yata yan kay Father de Herrera. Kaya marami yatang mistiso at mistisa rito. Isang Augustinian priest. At eventually ay nagkaroon ng digmaan at nung April 28 daw po, 1898 ay natalo ng ating mga kababayan itong mga tinatawag na kasadores na siya pong nakahawak ng teritoryo na ito. So kung tutuusin po natin itong digmaan ng Philippine-Spanish War, ay na-establish na po itong lalawigan natin ng Marinduque, April 28, 1898. So baka pag-aralan po natin, baka mas mabuti po nating gawin pagdating ng araw. At nandiyan naman si Congressman Lord Alan Velasco na baka yung ating pagka-establish ng lalawigan ay noong panahon pa ng Espanyol na niliberate po ito ng ating mga sundalo. So kung tutuusin nyo, April 28, 1898, halos 125 years na pala po tayo. Kung titignan po natin, ang kalayaan po ng Pilipinas ay hindi na po ginagamit yung July 4. Bumalik po tayo noong June 12. At yan po ang sinasabi natin na Philippine Independence Day na diniklara po ni General Emilio Aguinaldo na tayo ay malaya na. Pero nabanggit na nga po na talaga pong maliit po kasi ang Marinduque, 952 square kilometers lang po Kaya nung una ay naisama sa Batangas, Then later sinama naman sa Mindoro. And tama po si Congressman Lord ay sinama naman tayo sa Tayabas na later naging Quezon. Eventually naging sub-province. At yun na nga ay nung February 21,
1920 ay yan na po yung nire-establish. Ano po? So, hindi ito talaga yung original date na tayo ay naging probinsya eh. Siguro ho, nung 1901, nung nagkaroon ng Act 125, baka isa ho yun na pwede natin i-considera. Or baka ang tingin ko nga ho, baka nung April 28, 1898, baka yun ang dapat natin i-consider na diniklara ng mga ating mga mandirigma dito na tayo niliberate na sa mga Espanyol na kasadores. Baka yun po ang talagang nakuha natin ang kalayaan at na-establish na talagang isang lalawigan po tayo. No? Ating pag-aralan din ho yan. Baka pagdating ng panahon ay padeklara natin na ito na po ang araw na naging lalawigan ang Marinduque. At ang sabi nga po nung kasaysayan, mga sumulat ng ating history ay si Martin Lardizabal ang naging unang military governor. No? So anyway, nakita po natin na dahil nga po ang Marinduque ay talaga namang isang maliit na isla na lalawigan, kaya po tayo ay sinasama kung saan-saan. Pero napakaganda po na tayo ay may sarili na talagang personality. It's a body politic na talagang may kapangyarihan na humubog at humugis ng kinabukasan ng lalawigan at pati po ang mga nakatira dito. Ano po? So 103 years na po ang nakakalipas from 1920. Pero kung titingnan nga po natin yung April 28, 1898, 125 years na po tayo talaga na naging lalawigan ng Marinduque. So, mahaba na po ang history, pero nakikita po natin sa nakaraang 103 years, ano ho, ay fourth class province pa rin po tayo. Ano po? At talagang pinagtutulungan po nating lahat. Hindi lang po sisipagan ni Congressman Lord Alan Velasco at ng inyong gobernador at ng si Vice Governor at mga bukal at lahat po ng mga municipal officials and barangay officials at lahat po ng bumubuo ng mga ng ating provincial government, mga department heads at rank and file, pati po ang mga 6 na municipal governments ay talaga pong medyo mahirap yung pinagdadaanan ng Marinduque. Ano po? Medyo ang hirap paasensuhin ka agad. Ano ho? Nung nagumpisa po si Governor nung 2019, bigla naman hong nagka-COVID at nung nadatnan ko naman noong 2019 ay may mga problema na po tayo sa mga basic na ating pangangailangan. Ano po? Ay nandiyan po yung tubig, yung kuryente nga po, yung ating infrastruktura. Although maganda na po ang marami nang nagawa na sa infrastructure projects dahil po nagsimula si Congressman Lord Ala nung 2010. Ano po? Pero ganun po ang ating hospital facilities, ang ating medical services ay may problema pa rin po nung nadatnan ko. At yung ating kabuhayan, ano ho, yung estado ng mga naghahanap buhay at mga nagninegosyo, yung ating pong economy ay medyo nasa level pa rin po na talagang marami pang dapat gawin. Ano ho? So talaga naman pinag-aralan po natin ito at marami na hong nakikitang mga estratehiya at solusyon. Unfortunately naman ho, dumating naman yung COVID. Nung late part ng 2019, nag-uumpisa na yon. Tapos nag-umpisa na ho mga February, March. Actually, yung centennial ho natin, tinamaan pa nga yung ibang aktibidades ng COVID. Ano ho, at hindi na natin tinuloy. So yan ho, COVID nagpatuloy naman hanggang 2021. Actually, hanggang 2022. Ano ho? At 2023 ay umaayos na po. Ang nangyari naman ho, nung last year, nagkagera naman sa Russia at saka Ukraine. Ano ho? Panibago na namang mga challenges ho ang ating dinadaanan. Ano ho? So, nandito ho tayo sa sitwasyon ngayon, 103 years na po. Pero, marami pa rin ho tayong kailangang gawin. Ano po?
At nung nagsimula po ang inyong governor noong 2019 hanggang sa ngayon po, ay talaga na pong nilatag na natin yung mga proyekto at programa para po tayo ay umasenso. Ano ho? Marami na tayong ginawang bagay at nagkaroon nga lang ng mga balakid na mabibigat, yung COVID, at hindi ho tayo masyado makagalaw. At ngayon naman ay apektado tayong sobra ng ating inflation at ang hirap ng buhay. Incidentally, nandi ho si Bukal Mael, ano ho? At ang kanyang asawa si Cathy. At nakangiti ho palagi si Bukal Mael. Anyway, ganun nga ho ang nangyari at kayo naman ay testigo dito sa mga nangyari nitong mula 2019 hanggang sa ngayon. Ano ho? Parang palaging ang daming dinadaanan ng mga balakid at malalaking problema. Ano ho? Pero maganda nga ho ang tema na pinili ho natin ngayon dahil puso ng Pilipinas, meaning ang Marinduque. Ano po? At yun, sama-samang pagkilos sa patuloy na pag-unlad. So, nakita naman po natin ay marami na pong nagawa si Congressman Lord Alan Velasco, ang inyong gobernador, katulong po si Vice Governor Lynn Angeles, mga bukal po natin, mga department heads, mga national agencies, umuunlad na po tayo. Ano po? Fourth class province po tayo, pero nakagkaroon po tayo ng mga estratehiya, yung pong nakapokus po tayo sa revenue generation at yung ating pong quarry local economic enterprise ay nagbigay ho halos ng mahigit 50 million ho sa ating kaban. Ano ho? At marami pa ho tayong inisyatibo para ho tayo ay lalong lumakas ang kita. Kaya nga po nakausap ko ang ating provincial treasurer si Emery Pastoral at ang balita ho ay pinakamababa ho nating maaatim ay magiging third class province na ho tayo. Iniintay na lang ho yung classification, no? Ayan. So nakita nyo ho, sa maliit na panahon ay nagbunga na yung ating dedikasyon, yung ating mga sakripisyo, yung ating pagpupunyagi at maghahanap ng magagandang programa at proyekto para po tayo ay umunlad. Ano po? Baka nga po madali pa natin, baka magiging second po tayo kaagad. Pero okay na rin po kahit third. Ano po? At sa next year, baka pwede na second. At bago matapos yung termino ko at magpapalit na po yata kami ni Congressman, sana po maging first class po tayo sa 2025. Maganda ho tayo naglalagay ng ng adhikain, yung goal, Importante ho ang goal setting. Kailangan ho may plano para ho alam natin kung paano tayo gagalaw. At ang talagang gusto natin mangyari, ang marubdob na ninanais natin ay matupad ang ating pangarap na itong Marinduque na talagang binibiyayaan ng Panginoon ay talagang umasenso na po. At gustong-gusto po natin na makita po natin ang mga tao dito, ang mga proud Marinduqueños ay talaga pong aasenso sa buhay. Maganda ang edukasyon, quality education, at talaga pong tututukan natin ng todo. Nandiyan naman si Division Superintendent Elsie Barrios. Of course, ay bibigyan natin ng malaking tutok ang ating education system para po may magandang sandata at kakayahan na gamit ang ating mga Marinduqueño para po makatulong sa kanilang buhay at makatulong po sa kanilang bayan at ang lalawigan ng Marinduque. Of course, alam po natin na si Congressman naman po ay malapit po sa ating VP Sara Duterte. Kaya po ay marami po tayo makukuhang magagandang programa at proyekto para po lalo maayos po natin ang education system dito sa Marinduque. Alam niyo po, napakahirap po kung wala ho tayong mga kababayan na preparado para sa pag-unlad ng Marinduque. Alam niyo naman po na ating tinatrabaho na po ang economic zone dito sa may Balogo, Santa Cruz. Of course, nandiyan na po, inuumpisahan na po yung Balogo International Seaport. Pero yung ating economic zone po ay hindi magiging maasenso, hindi magiging successful kung wala ho tayong mga kababayan na maaring magtrabaho doon.
Hindi ho tayo rin pupuntahan ng mga investors at saka locators kung tatanungin po nila meron ba ho tayong mga gagamit na mga tao dito na tutulong sa amin sa pagmamanage ng aming mga negosyo at masisiguro namin na kikita po kami. Alam niyo naman yung mga investor, mga businessman po yan. Kaya nga po napaka-importante na ating mabigyan ng ating mga kabataan ng magandang education para preparasyon po sa ating napipintong paggawa ng ating economic zone. Umpisahan po natin sa Santa Cruz. Ano po? And then, alam niyo naman po, si Bukal Neril Manggol ay meron din tayong gustong itayo na economic zone sa Mugpog. Para po meron sa District 1 at meron sa District 2. Kagandahan naman po doon sa bandang Mugpog, malapit naman sa Balanacan at napaka-accessible at maganda ho ang lokasyon. Ano ho? So, ganyan po ang ating mga tinitignan mga kababayan. Ano ho? And of course, alam po natin, yung ating medical services ay importante. Bakit po? Aside from the economic zone that we will put up, yung tourism industry naman po ang talaga nating tinututukan. Dahil po, biniyayaan tayo ng Panginoon yung magaganda nating tourist areas, white sandy beaches po, yung ating pong mga kuweba, Bagunbungan Cave. Marami po tayong mga iba pang mga tanawin dito, yung mga Sea of Clouds. Marami po na ating pong mapapaganda at yan po ay nakalagay na po sa ating mga programa. Pero nandiyan pa rin po lalo na ang ating rich na mga culture and tradition. Yan po ay magandang magamit para po pagpapalakas ng ating tourism industry at yan po ang importante na para tayo ay umasenso din. Ano po? So, importante po ang lahat ng basic. Tinatrabaho po natin yung ating pong tubig at magbibiding na rin po para mag-uumpisa po dito sa bandang area ng Santa Cruz at yung second phase po ay meron na pong pondo para po naman dito sa parte ng Buwak, Mugpog at Gasan. Ano? Magbibiding na rin po yun. So, yung tubig po ay talagang aayusin sapagkat pag walang tubig ay hindi po aasenso ang isang lugar. Napaka-importante po sa pagpaunlad ng isang lugar, lalo po sa tourism industry. At tatanungin po tayo ng mga turista, may tubig ba diyang maayos? Kung sabihin ay wala, di ho pupunta yun dito. At alam niyo naman mahilig na siguro palaging nag-aayos ang katawan. Anyway, yung desalination po ay uumpisahan na rin. So, katulong po ito sa pagbigay ng water supply at sabay-sabay ho yan, yung water district ay nandyan na po. So, yung tubig po ay maaayos yan sa mga 2 hanggang 3 taon po. Hindi ho natin basta maaayos ng biglaan. Iba ho talaga ang galaw dito sa gobyerno. Ano ho? Kaya tinitignan din ho natin itong PPP na maging private in nature yung ating mga proyektong iba. Katulad din po ng hospitals natin. Ano ho? Ay naghahanap din po tayo ng katuwang para po ang ating provincial hospital, district hospital, municipal hospital ay mas mabilis po ang pagkuha ng gamot, pagkuha ng equipment, mga supplies at makakuha rin ho tayo ng mga kinakailangan doktor at mga nurses at mga medtech. Ano? Alam naman po ninyo na pinagsumikapan po namin ni Congressman Lord Alan Velasco na itong provincial hospital ay maging level 2 na po. At nagbidding na po, may mga contractor na po yan, meron ng supplier po, mga equipment at uumpisahan na po yan. Ano po, at nandiyan naman si Dr. Annette Macayaon. Salamat po sa pagtutok, Doktora, pati po lahat ng mga doktor natin nakatulong dito sa provincial hospital. Napaka-importante ang medical services, hindi lang naman ho para sa turista yan. First and primary po, ang importante ay yung ating kalusugan ng ating mga kababayan, mga Marinduqueño. Kaya po ang ating Provincial Health Office ay marami naman pong mga programa at proyekto na isinasagawa para po matignan mabuti ang kalusugan ng ating mga kababayan. Yan po ay napaka-importante at patuloy po ang ating pagtutok para po maayos ang kalusugan. Kung mali nga po ay pagdating ng panahon, pag naayos na po ang level 2 na provincial hospital, ay sana po hindi na po tayo nagdadala sa labas ng Marinduque. At napakagastos
magastos po at napakahirap, nanganganib pa rin po ang ating buhay. Kaya nga po ito'y aayusin natin ang hospital system at medical services. Ano? So yung kuryente ho, ewan ko nandiyan si GM Sol, pero alam nyo naman magkakaproblema ho tayo eventually dahil ang napukuro ang laki ng utang sa Petron. At originally ang sabi ho ay 9 hours ang brownout. Pero ngayon ho ay maring hindi mo na magka-brown out, pero hanggang Agosto lang yung may kuryente. Pagkatapos ho ay sobrang dilim na. We are back into the age of darkness. Hindi naman ho tayo papayag ng ganon dahil lalo ho tayong masisira. At nandiyan naman ho si Congressman Lord Alan Velasco na hepe ng Committee on Energy at hindi ho papayag yan na tayo ay mawalan ng kuryente. Ano? So, ayan, palakpakan ho natin. Mabutit may ilaw pa tayo at may kuryente. Pero tayo na hindi po ito tumitigil. Alam po natin, yan ay malaking problema. Kaya nga po yung mga proponents ng solar energy ay meron na hong nakaporma dyan at inaayos na lang ho. Meron din mga nagpo-propose ng hydroelectric, yung geothermal. Meron pa ho yung current. Sa current daw ng dagat manggagaling yung energy, yung wave source ng wave project daw, yung mga ganyan. Lahat po yan na ini-entertain natin dahil alam po natin na talagang kailangan itong kuryente at hindi po tayo aasenso. Yung ating po mga investors sa economic zone, syempre tatanungin, maayos ba yung kuryente dyan? Pag nalaman nilang puro brownout dito, wala na rin hong pupunta, di ho ba? At ang importante rin naman ay para po sa gamit ng ating mga kababayan. Napakahirap po ng walang kuryente, di ho ba? Talagang hindi ho tayo aasenso. So nakita niya ho, tubig, kuryente, medical services, yung infrastruktura ho ay grabe na ho ang ginawa ni Congressman Lord Alan Velasco and of course ang inyong governor. Although maliit ho yung 20% namin Nakita nyo naman ho kung gaano kagaganda ng ating mga kalsada, patuloy pa rin ang mga paggawa ng mga tulay, pag-aayos, at ito naman ang sasabihin din ho natin. Alam nyo naman ay grabe din ho ang ating projection sa mga nagiging problema. Kaya nga po as early as this time ay nagpo-propose po tayo ng mga seawall or breakwater sa ating mga beach areas dahil makikita po natin pagdating ng panahon ay mas mabigat ang epekto ng natural calamities sa ating mga kabahayan at mga establishmento na malapit sa dagat. At pinag-aaralan pong mabuti rin yung ating excessive na flooding, masyadong mabigat ang nangyayari. Kaya nga po pinag-aaralan pati yung mga road slips. At nandyan yung ating sa engineering, si Ed Mercene at mga kasama po natin. Nandyan si DE Evelyn Portoliano as early as this time. Actually ho, nung nag-uumpisa pa lang ako, sinabi ko na dun sa mga RD ng Mimarope na nakikita ho natin magkakaproblema to. Ngayon, nangyayari na rin ho. Kaya nga ho, palagi tayo nakatutok dito sa DPWH kahit sa region. At sinasabi ho natin, gawa ng paraan kaagad ito mga problema, epekto ng landslide at mga excessive flooding. Pati ho yung kalsada na nagawa na sobrang mahalo ang paggawa, nasisira pa din. Yun ang talagang mabigat ho natin na binubuno. Itong epekto ng climate change ay talaga nating tututukan. Infrastruktura ay napaka-importante at maganda ho kung alam nyo naman na gumagawa ho ng diversion road mula Torrijos hanggang Buwak. At yan po ay sa pag-iisip ni Congressman Lord Alan Velasco. Pero ako yung nag-advise din. Tama ba yan? Palakpakan naman po natin itong aking anak. Ewan ko, kumana talaga sa akin to Anyway, makikita nyo ho na ang dami ho nating diversion road. Importante yung road para ho mabuksan ang mga inaccessible na areas. At nakikita nyo, basta may kalsada na ho, ay nadidevelop yung lugar. At madali ho yung pagdadala ng mga produkto sa bayan mula sa mga interior na barangay. At yung ating pong mga kababayan, mga estudyante na galing sa interior barangay, mas madadali naman pong makapunta. Pero ika nga, binibigyan nga natin at nakalimutan ko sabihin, pinaplano po natin na magsagawa din ng mga dorm para po dun sa mga estudyante natin sa malalayong barangay. At kawawa naman po at hindi makapag-aral at nahihirapan po sa pamasahe. Yan yung mga isang programa natin. Infrastruktura, tuloy-tuloy ho yan. Yung Maniwaya ho ay gagawin ho yung circumferential road nila. At makaka-access na po yung sa isang parte rito, sa kabilang parte, magkakaroon ho ng access
access yan. Yung Mongpong ho ay inaayos din ho yun. Ay yung mga tourist areas dito sa Pulo. At yung buong Buyabod area po ay lalagyan po natin ng seawall yan para panturista. Ang plano po ay maglagay tayo ng parang water world para po natural yung ating attraction dito sa mga turista. Ano ho? Marami ho tayong nakalagay na mga proyekto at talagang tututukan po natin. Pangkabuhayan ay talaga pong nakatutok po tayo. Ano po? Palagi po natin sinasabi, magbigay po ng kaalaman para kumita lalo, magbigay ng kaalaman para po lalong lumago ang negosyo rito. Kaya po ang TESDA, nandiyan po si Sorry Amper, ang hepe natin ng TESDA rito sa Marinduque, ay talaga pong binibigyan po natin ng maraming training courses ang ating mga kababayan para po lalong maraming pagkakakitaan. Ano po? Of course, binibigyan po natin ng emphasis yung ating butterfly business. Meron na pong 3-day seminar yan, kaya ini-encourage po natin yung karamihan na mag-butterfly business. At yung ating butterfly laboratory at center, magkakaroon din ng butterfly village courtesy ni Elizabeth Heisman. Ano po, ay makikita po natin yan. Kailangan nating ipaalam talaga, hindi lang sa Pilipinas, na tayo ay source ng magagandang butterfly. Tayo po'y tinataguri ang butterfly capital of the Philippines. Kaya ito pong negosyo na ito ay talagang bibigyan natin ng diin at we will see to it that in all barangays, kailangan do ay may butterfly farm kahit isa. Atin pong kailangan yan dahil pang negosyo rin po, pang export. Ano po? At tinutukan naman po natin yung sa ating agriculture. Nandiyan po ang ating masipag na dating DA ASEC si Ed De Luna at nakikita naman niya po kung paano tayo kumukonekta sa mga ahensya, lalo po dito sa DA at sa Philippine Coconut Authority. So yung ating warehouse po ay ginagawa ng isa dito sa Nangka, sa Mugpog, at yung sa Kabuyo po ay itatayo na rin yung warehouse. At kausap po natin si Secretary Bernie Cruz, Administrator Bernie Cruz ng PCA, dumalo po rito at nangako po na bibigyan po tayo ng todo-totong tulong. Marami pong umaasa sa coconut industry. Alam niyo naman po, si Governor ng Supreme Court Justice pa po, siya po ang sumulat ng COCOFED versus Republic na desisyon. Sinasabi ko po yan, 76 billion po ang binigay natin sa Treasury para po sa ating coconut farmers and the development of the coconut industry. Payayabungin po nating todo itong ating coconut industry. At meron na po tayong kinakausap at malaman po ay makapagtayo tayo dito ng coconut oil mill para po yung ating mga coconut farmers, yung mga nagkokopra ay mas maganda ang kitaan. At meron din po tayong kausap, maglalagay po ng refinery, so maggagawa po ng coconut cooking oil na talaga po namang binibili na rin. So mapapalago po natin ito at marami pong mga kikitain lalo ang ating mga coconut farmers. Ano po? Ang ating agriculture ay talaga na palalakasin natin, pero ika nga titignan ho natin kung ano talaga yung dapat nating produkto. Hindi ho yung mababa ho yung value, ay medyo hindi ho tayo kikita doon. Tayo po ay nakapokus sa high value crops at maganda po, magkakaroon ng replanting na rin tong bagong coconut variety, coconut trees na Katigan at Takunan. At doon sa pagitan ho, pwede rin ngayon maglagay ng mga kakao at iba pang crops. Ano ho? At yung ating mga mangingisda ay tututukan po natin. Naglagay na po tayo ng LED light na boats at nakakatulong din naman po. Pero meron pa po tayo mga inisyatibo para makatulong dito sa mga small fishermen. Actually ho, ay meron tayong baka magkaroon ng local economic enterprise para po sa commercial fishing. At para po mabigyan ng todong suporta ang ating mga maliliit na mangingisda, magkakaroon ng
kooperatiba. Kaya po natin tinitingnan ito ay sobrang mahal ho ng ating mga isda dito at saka mga yaman dagat. Ano ho? Samantalang galing naman dito, pagbalik ho, doble-doble ang taas. Kaya ho natin tinitingnan itong commercial fishing ay para ho ma-stabilize yung presyo at magkaroon ng adequate supply ng mga fishes at seafood dito sa Marinduque. At yan po ay importante rin sa tourism industry. Kailangan ho nating i-assure na dito ay mura din ang pagkain. Hindi ho katulad dun sa mga ibang resort. Nakita nyo, talagang tinataga ng husto. Nagre-reklamo tuloy yung mga turista. Kailangan ho nating maiayos lahat itong mga bagay na ito. At nakikita po natin, magkakaroon po ng mas malakas na intervention ang provincial government sa tulong po ni Congressman Lord Alan Velasco at ni Vice Governor Lynn Angeles at ang ating mga magagaling na bukal na ating pong aayusin itong mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ayaw po natin na ang hirap na nga ng supply, ang mamahal pa. Ano ho? So yan ho yung ating gagawin at pinapaliwanag ko na rin po ang ating mga inisyatibo at ito naman po ay para sa kabutihan ng lahat. Ano ho? So, may mga problema pa rin po tayong nakikita sa kalikasan. Yung markaper po ay problema pa rin hanggang ngayon. Ano ho? Kaya po, wala po tayong tigil sa ating pakikipaglaban para mabigyan ng katarungan ang ating mining areas na talagang sinira ng irresponsible mining. Ano ho? So, patuloy po yan at nagni-negotiate po tayo. Hopefully po ay makakuha tayo ng malaking halaga para po maumpisahan na itong rehabilitation ng Marcaper areas, yung Buwak at Mugpog River, pati Kalankan. Ano ho? At malalaman nyo po ito at patuloy po yung ating mga abogado at yung ating retained counsel sa pakikipaglaban para po mabigyan tayo ng mga relief na kailangan ano ho, para maayos na itong Marcaper areas. At excessive flooding po ay nandyan po yung ating dredging program at nandyan naman po si Penro Aimee Diaz na tumutulong naman po at importante po itong dredging na ginagawa dahil po para itong Buwak River ay mapalaliman at hindi na masyado magbaha dito sa Buwak. Incidentally, meron tayong narekomendang dito sa Buwak, yung pag-solve ng flooding at sinasalang sinalang na po natin sa IDC ng RDC. At ako nga po ang chairman at magagawan po natin ang paraan yan. Pati po yung Buwak drainage system dito na ang laki ng halaga ay ipapasok po natin para mapasama sa NEP. Ano ho? So ang importante ho, itong dredging na ginagawa, pati rin ho yung Mugpog ay i-dredge na rin ho yan. Inaantay na lang ho yung approval ng ECC. Ano ho? At 34 rivers ho ay papatuloy ho natin. May mga proponent. Pero alam nyo naman kasi wala naman hong bayad yung mga company na nagpo-propose. Kaya pinag-aaralan din ho nilang mabuti. Pero kailangan ho ito dahil yung flooding ho ay lalong sumasama. Pangalawa ho ay magiging magandang source ng water ito at sinabi ko na rin po sa DPWH at saka sa NIA ano ho, na yung mga rivers ho pag malalim na ho ay lalagyan natin ng water impounding facility. Magkakaroon ng mga mini reservoir. Kasi ho magkakaroon tayo ng problema sa tubig pagdating ng panahon. Kailangan ho na tayong nag-iimbak ng tubig. Kaya nga po itong mga ilog na ito ay magiging mini dam lahat at magiging source po ng irrigation at ng tubig pampersonal, panggamit po ng ating mga kababayan. Ano ho? So Marcaper ho ay tuloy-tuloy ang laban at titingnan ko po na magkaroon ng magandang resulta kaagad bago ho ako mapunta sa Congress. Ano ho? At hanggang 2025 ho ay pupursigihin natin sa tulong po ni Vice Governor Lee, ni Congressman Lord Alan, mga bukal po, mga opisyal po, ay kailangan na pong gawan talaga ng paraan. Dahil nga po, lalo pong mas masama ang sitwasyon sa Mugpog. Dahil yung riverbed nila ay mas mataas pa doon sa ground level ng lupa. Ano ho, talagang grabe ang baha. So, patuloy ho tayo sa mga paggawa ng mga solusyon. Of course, yung ayuda ho ay tuloy-tuloy. Ano ho, nakita ko po yung ating head ng DOLE, si Philip Alano. Maraming salamat, sir. At nakita nyo man, tuloy-tuloy ho yung ating DOLE tupad.
Ano ho? At marami pa raw hong darating. Ilan daw ho? 200 milyon ba ho daw? Naku, palakpakan naman natin ang ating DOLE, yung ating mga national agencies. Ano ho? At nagagamit po nating mabuti itong mga pantulong na ito na mga tumutulong sa paggawa dahil marami po tayo mga inisyatibo. Yung environment po ay tinitignan nating mabuti. Ano ho? Dahil yung garbage lang ho ay kailangan natin mabigyan ng solusyon. Pero may ginagawa naman ho tayo dyan. Kaya sinunod naman natin yung ginawa rin ng buwak na yung sa plastic po ay magkakaroon po na ng kasunduan sa Holcim. Lahat po ng plastic ng mga basura ay hahakutin po at dadalhin po sa Holcim. Bahala na po silang sumunog, walang bayad. Ano ho? Ang sagot lang ng ating provincial government ay dadalhin lang po natin doon yung crudo lang at saka driver. At yung mga munisipyo naman ho ay matutulungan para mabawasan yung basura natin. Ano ho? At itong mga marami ho tayong open na dump ano ho, na medyo hindi na ho yata talaga sang-ayon sa ating mga batas yan. Pero meron na ho tayong mga tinitignan na waste to fuel o waste to other byproduct. Ano ho? Parang sama-sama na lang ho nating aayusin yan dito sa facility. Ano? Hinahanapan ko ho ng pondo para ho makatulong kasi ho yung basura ay talagang malaking problema. Pero sinabi ko na nga ho, hinihiling natin sa mga municipal governments na magawa na ng ordinansya. Ano ho? Yung segregation ay kailangan very strict. Although nasa batas ho yan, patawa na ho. O kaya, wag na hong kunin yung basura basta hindi nakasegregate. Ano ho? At pangalawa ho, yung mga nagtatapon ng basura ay kung pwede singilin nyo na lang per kilo. Para ho, talagang ang policy ho natin, basura mo, sagot mo ganun di ho ba? At kung hindi ho natin lalagyan ng pataw na halaga yan, kahit 10 piso 1 kilo, ay hindi ho titigil yung pagtatapon Kasi ang isip ng tao, okay lang magtapon Basta ginamit na, okay lang itapon. Hindi ho ganun yun May responsibilidad tayo sa kalikasan Kaya yung paggawa ho ng mga ordinansya ng ating municipal governments ay kailangan pong matutukan, kailangan pong tulong-tulong dito sa paggawa ng pag-dispatcha ng maganda ng basura. Ano ho? So pagtutulungan po yan, yung kalikasan po natin, ang isa sa pinaglalaban po natin, mga kababayan, di po ba? At magaganda ang ating mga mountains, mga hills, mga caves, mga rivers, mga ating mga karagatan. Pero masasalaula ho mabuti pag hindi naayos itong problema sa basura. Ano ho? So hindi ho natin titigilan niya hanggat hindi ho natin nailagay sa magandang estado ang ating kalikasan. Ano ho? So, sinabi ko na nga ho ay magtulong-tulong po tayo. Tama ho itong sinasabi, sama-samang pagkilos. Ano ho? Alam nyo, dito sa gobyerno, sasabihin ko totoo, minsan ang tagal ho bago makakuha ng resulta pag-implemente. Minsan pumapasok sa isipan ng mga namumuno, parang napakahirap itong mga ginagawa natin. At parang sobrang tagal bago makuha. Parang ang daming kailangan gastusin bago maisagawa yung ating adhikain. Ano ho? Pero hindi ho tayo dapat masisiraan ng loob Yun ho ang yun ang mahirap. Pag yung naging defeatist ho tayo, yun ang mahirap. Kaya kailangan kahit ho ano ang balakid, kahit ano ang problema, kahit gaano kabigat yan, ay patuloy pa rin ang laban. Patuloy pa rin yung ating adhikain na mabigyan ng solusyon lahat itong mga problema na to at mabigyan ng talagang katuparan itong ating paghahangad na umunlad ang ating magandang lalawigan ng Marinduque. Talagang mahirap ho dahil nga po tayo ay 4th class province. Bumaba pa ho ang nata natin by 14%. Siguro sa 2024 ang baka mas malaki ng konti, baka 10% lang ang ibababa doon sa usual na makukuha. Pero pilipit ho lahat ang ating mga programa at proyekto dahil dyan. Kaya nga ho yung revenue generation ay tinututukan natin at hindi ho kami titigil hanggat hindi ho tayo makakahanap ng other sources of revenue. So maganda ho, in-auction na namin yung markuper ng mga properties. Sana ho
ho ay hindi na ma-redeem. Para ma-take over na natin yon, baka gawin pa natin tourist area yan. Sa ibang lugar ho, ginagawa yung mga mining areas na tourist destination. At napakaganda hong maging showcase kung paano sinira ng mining po ang isang napakagandang lugar. Ano ho? So, yun nga sinasabi ko ho, medyo talagang ang dami hong balakid no ho? Talagang hindi kayang gawin overnight yung gusto nating gawin. Pero ang tama ho itong tema na sinasabi, kung tayo ho ay magkakasama, tayo ay palaging kapit-bisig, tayo ay magsasakripisyo, ibibigay yung dedikasyon para po matupad ang ating adhikain, matutupad din po natin ito. Isa pong ginagawin po natin ay yung ating utang sa DBP po ay iwa-wipe out na po natin at babayaran na po natin para makasave po tayo sa interest sa 6 to 7 million a year. Ano ho? Meron na po tayong nakuhang pondo dito sa ating mga quarry at kaya na pong bayaran, mahigit 100 milyon po yung babayaran sa DBP at para po maayos po ng ating itong financial status. Ano ho? At tayo ay attractive din sa mga ibang proponents at makita rin po ng mga ibang investor na maayos po ang financial condition ng lungsod. Meron lang isang problema ho kaming inaayos, yung problema sa land bank na 35 million, pero nandiyan naman ho si Romel Fernandez at mga abogado natin. Tingin ko po ay kaya pa rin natin gawa ng paraan. So, pagagandahin po natin ang financial condition natin at gagawa ho tayo ng mga estratehiya para lalo lumakas ang mga pagkolekta ng revenues at pagpapalakas ng revenues. So, kung wala hong pera, napakahirap hong gumalaw. Napakahirap hong magsagawa ng proyekto at programa. Kaya naman po sa ngayon, talaga po ang laki ng asa natin kay Congressman Lloyd Alan Velasco na nakakakuha ng malalaking proyekto ng programa kahit po ang kakayahan ng ating lalawigan ay maliit. Palapakan naman po natin si Congressman para ganahan o lalong kumuha ng proyekto at programa. Anyway, 103 na po tayo. Ano ho? Let us take stock of what happened before. Yung mga lessons learned doon sa nakaraan, ano ho, ay dapat na hindi natin maulit. At mag-isip pa rin tayo ng mga ibang estratehiya na lalong mapapabilis ang ating pagsagawa ng mga proyekto at programa na siyang tulay para tayo ay maging maunlad na lalawigan. Let us be proud Marinduqueños. Ano ho? Ayaw ko pong tinitignan yung Marinduqueño na mababa. Tayo ay dapat tinitingala. Ano ho? Dapat malaman na at makilala palagi itong Marinduque ay the best. Hindi ba? Kahit napakaliit ho natin. Kahit maliit lang population natin. Small but terrible naman po tayo. Lean but mean. At napakagaling po ng Marinduqueño at tututukan po natin itong mga special talents ng ating mga Marinduqueño. Kesyo sa kung ano-anong fields of education and endeavor ay tututukan po natin. Ano ho? At kahit po sa sports at yung ating mga magagandang dilag dito ay nananalo na rin po sa mga beauty pageant. Lahat po yan ay bibigyan ng suporta ng provincial government para po tayo lalong makilala. Ano po? Hindi lang po nila victory yun victory din ng Marinduque at maganda rin po sa tourism yan Sila rin po ang mga ambassadress ng ating tourism dito sa Marinduque. So 103 po, talagang kailangan magtulong-tulong po tayo. Iwasan po natin yung talangka attitude, yung mga crab mentality. Ano ho? Kung ano man ang nakikitang problema, mag-suggest na lang kung paano makakatulong. Hanggat mariho, ay wag nating sisiraan ng Marinduque. Ano ho? Dahil kayo ay kasama sa Marinduque. Maring may mga problemang maliliit, merong mga kailangang ayusin, pero lahat naman ho yan ay tinututukan. Ano ho? Let us exhibit the unswerving loyalty and fidelity to the province of Marinduque. Kailangan ho talaga na tayo lahat ay nakikiisa para paunlarin ang Marinduque. Kung may problema, ipaliwanag, sabihin at gagawan ho ng solusyon, mag-recommend din ng solusyon. Pero ang importante po, palakasin natin, pagandahin at paunlarin ang Marinduque. Yan po ang mensahe ko sa 103rd founding anniversary at hindi po tayo titigil hanggat hindi tayo uunlad. Yun lang po. Maraming salamat po. Mabuhay ang Marinduque. Mabuhay po kayo.
Wala akong masabi. Idol. Idol talaga si Tatay Gob. Saksing buhay po tayo sa napakarami, sadyang napakarami talaga. Sadyang napakarami accomplishments na nagawa ng administrasyon ng ating Tatay Gob, ang puno ng lawigan ng ating mahal na Marinduque. Palakpakan po natin ang ating Tatay Gob, Presby Velasco. Thank you very much for that wonderful speech, Tatay Gob. And now we have come to the final part of the program. It is time for the closing speech to be given by our very own Bukal Mel Gabalan Cabo, Committee Chair, Committee on Tourism, Sangguniang Panlalawigan of Marinduque. Maraming salamat po Kuya Rino. Halos maiyak kami sa sinabi ng ating mahal na gobernador. Napakaganda po. Sa ating pong hinahangaan at pinagmamalaking Congressman Lord Alan Q. Velasco, sa ating pong ama ng lalawigan, ang napakasipag, hindi lang masipag, napakagaling, ang ating pong ama ng lalawigan, Governor Presbytero Velasco, ang ating pong napakasipag po at katuwang natin sa ating pagpaunlad ng ating lalawigan, Vice Governor Lynn Angeles, ang ating pong kasama, andyan po ang ating PA Mike Velasco, ang mga kasama ko po sa Sangguniang Panlalawigan, ang ating pong mga kapwa lingkod bayan, mga kaibigan, at mga panauhin. Ako po ay buwabati sa inyo na isang magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po! Tayo po ay dumaan sa isang malaking pagsubok. Ngunit sa awa po ng ating mahal na Panginoon at gabay at awa niya, unti-unti po tayong nasusugba po ang ating problema. Ating pong tandaan, lahat po ng problemang ating mararanasan ay ating ma-overcome kung tayo po ay sama-sama at iisa ang ating pagkilos. Naging mahalaga po ang ating speech na binigay ng ating mahal na gobernador. Kami po ay natuwa talaga, mahal na gobernador, dahil nabuhayan po kami ng loob. Lalo na po nang i-announce niya ng ating lalawigan ay magiging third class province na. Palakpakan po natin ang ating mahal na gobernador. Muli po, ang susi ng pagunlad ay sama-sama. Huwag po tayo magwawatak-watak. Sulong po, Marinduqueño. Sama-sama tayo sa pagunlad. Sabi nga po, walang Marinduqueñong maiiwan sa ating pagunlad. Isa pong magandang umaga, mabuhay po tayo at kasihan tayo parati ng ating mahal na Panginoon. Thank you very much, Bukal Mel, for that not so long closing speech. Paborito ko talaga si Bukal Mel pag nagsasalita. Talagang direct to the point. There are a multitude of ways on how we can celebrate this monumental day. We may endeavor to research more about our island's history, perhaps dedicate a piece of art to its memory. What is important is that we always remember where we came from and continue to do good in our lives. And now, let us say our goodbyes and thank you for attending this morning's program. The celebration doesn't end here, as there will be another presentation on rice and oxygen tank distribution later to be held in the same venue at the Marinduque Convention Center at 1 p.m. later. Have a great day. Mabuhay ang 103 taong pagkakatatag at kasarinlan ng lalawigan ng Marinduque. Mabuhay ang ama ng lalawigan, Tatay Gob Presby. Mabuhay ang ating Congressman Lord Alan Velasco. Mabuhay ang sambayanang Marinduqueño. Umaawit pagkat buklod-buklod.
Sipaw, Bryce Sipaw. Pamahal, ika'y kayamanan, puso ng Pilipinas. Habang isang panaginip, habang binabaybay ang paraiso na iyong hatid. Sumasalubong ang ganda ng puto, kami ang hari at ang reyna sa piling mo. Sa aming puso'y natatangi, Marinduque man din galing. Sa iyong ganda ay nabighani, kaya't sa amin mananatili. Pamanay maghahari, pangalan mo'y ipuwani, naratinig pa rin itingin. Halika na't sumabay sa aking awitin, damhin ang dinalaw ng puso natin. Halika na't sumabay sa aking awitin, damhin ang dinalaw ng puso